talakayin naman natin ngayon ang paksang pag-uugnay ng mga ideya. Paano nga ba tayo dapat nag-uugnay ng ideya sa paghahanda at pagsulat ng ating pananaliksik? Ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang para maiugnay natin na maayos ang mga nilalaman nitong ideya? Una, alamin natin ano ang layunin ng pananaliksik. Maaring makatulong ito upang ating maiugnay ang mga ideya nito ng maayos at sistematiko. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo isa-isa ang mga naitalang layunin ng pananaliksik ni na Calderon at Gonzales noong 1973. Ito ay ang mga sumusunod. Una, upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid ng penomena. Kalawa, upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon. Ikatlo, mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadevelop ng mga bagong instrumento o produkto. Pang-apat, makatuklas ng hindi pa nakikilang substances at elements. Panlima, higit na mauunawaan ang kalikasan ng mga dati nang kilalang substances at elements. Pang-anim, makalikha ng mga batayan sa pagpapasya sa kalakasan ng industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan. Pampito, masatisfy ang kuryosidad ng mananaliksik. At huli, mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman. Kung titignan natin, karaniwan na nagaganap ang pananaliksik sa mga mag-aaral. Sa iba't ibang mga paaralan, ito ay kasama na bilang mga akademikong requirements o pangangailangan. At sa halos lahat o iba't ibang larangan, ito ay bahagi ng ating requirements. Dahilan ito bilang pagpapakita ng katotohanan na lahat ng larangan o lahat ng disiplina ay magpapatuloy na magkakaroon ng pagbabago, pagpapabuti o pagsusulong sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pananaliksik. Sa makatuwid, ito ay nagiging esensyal na pangangailangan para sa iba't ibang propesyon upang magkaroon ng pagbabago o inobasyon, lalo na sa larangan ng akademya. Ito ay isang paghahanda para sa ating mga magiging propesyon, para sa pagpapakadalubhasa, at gayon din para sa higit na pagpapabuti ng ating mga mag-aaral. Ilan ito doon sa mga sinasabi nating layunin para sa pananaliksik. Na kung isasaalang-alang natin ang mga binanggit na yan nila Ginoong Calderon, ito ay makikita natin na mahalagang isaalang-alang kung paano natin angkop na mapag-uugnay-ugnay ang ideya ng pananaliksik. Pag sinabi natin pag-uugnay ng ideya ng pananaliksik, mahalaga na ang bawat ideya sa bawat talata ay nagkakaroon ng kaisahan at iisa ang tono ng pananaliksik o ang tono ng pagpapaliwanag para sa pananaliksik. Naglalahad tayo ng mga pangunahing ideya, yung mga pamaksang pangungusap, at matapos nito, naglalahad din tayo ng mga pantulong na pangungusap bilang pagpapaliwanag at pagsuporta sa pamaksang pangungusap. Sa puntong ito, kinakailangan natin na mailahad kung ano ang pinakapunong kaisipan at nagkakaroon tayo ng paghihimay-himay ng pagpapaliwanag dito bilang pansariling pagkaunawa doon sa diwa ng ating pahayag. Ito ay layunin natin upang makabuo tayo ng malinaw at kauna-unawang pangungusap at talata. Makatutulong ito upang tayo ay makapagpahayag ng sistematiko at malinaw ang dating para sa mga mambabasa. Sa pagsulat natin at pag-aangkop ng mga ideya sa ating sulatin, dapat siguraduhin natin na wasto ang pagkakapili ng salita para sa taglay nitong pagpapakahulugan. Hayaan yung banggitin ko ang sinabi ni Hoxon noong taong 2016. Malalaman ang mga angkop na salitang gagamitin kung kaugnay ito ng paksang gagawan ng pananaliksik at kung nagpapakilala ito ng pangangailangan sa bawat bahagi nito. Maaaring gumamit din ng mga pag-ugnay na salita tulad ng sapagkat at kung gayon sa makatuwid at iba pa. Nangangahulugan dito sa kanyang ipinahayag na ang pagsulat ng pananaliksik, bagamat ito ay maraming pangungusap, maraming talataan, kailangan malinaw na nakikita na magkakaugnay ang bawat pangungusap sa kasunod na pangungusap sa kasunod pang pangungusap. O ang unang talata ay may kaugnayan o karugtong ng ikalawang talata, ikatlong talata hanggang sa huling talata.
Gaya ng kanyang nabanggit, pwede tayong gumamit ng mga pang-ugnay na salita na sapagkat, tulad ng, at kung ano pa. Gayon din, maaari tayong gumamit ng mga salitang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Bago natin ipahayag yung mga talata o kaya yung mga pangusap. Dito, nagkakaroon ng ugnayan na, yun yung unang punto. Ito yung ikalawang punto. Ito yung huling punto. Dito na ito matatapos kasi ang binanggit na ay huli o gumamit na ng at. Gayon din, sa pag-uugnay ng ideya para sa mga literatura na bahagi ng pananaliksik, kailangan na maayos, madulas ang ating pagpapaliwanag para sa daloy ng impormasyon. Gayon din, sa resulta ng pananaliksik, madalas na gumagamit tayo ng mga pagbanggit. Kailangan linawin natin kung ito ba ay mula sa isang tao, mula sa isang aklat o babasahin, pagkilala natin para dun sa ideya. Kaya gumagamit tayo ng mga salitang ayon kay, batay sa, mula sa, sinabi ni, hinggil kay, resulta nito. Yan yung ilang mga halimbawa na maaari din natin gamitin na nagpapakita ng pag-uugnay ng ideya. Na ang iyong sinabi ay hindi galing sa sarili mo, kundi ito ay galing sa ibang tao at iniuugnay mo to sa iyong ipinapaliwanag na bahagi ng pananaliksik. Nagkakaroon ngayon ng malinaw na ugnayan yung sarili mong paliwanag o sarili mong interpretasyon batay lamang sa binabanggit mong pahayag ng ibang tao, impormasyon ng ibang tao, o bahagi ng kanilang pananaliksik na iniuugnay mo lamang ang ideya na may kinalaman din ito o kahalintulad sa bahagi ng iyong pananaliksik. Sa makatuwid, sa pagsulat ng pananaliksik, napakahalaga na bagamat ito ay mayroong iba't ibang kabanata at may iba't ibang bahagi, mananatili na maiuugnay natin ang bawat bahagi sa pamamagitan nga ng paggamit ng iba't ibang pang-ugnay, pangatnig at pang-angkop upang malinaw na magkaroon ng pag-uugnay ang mga ideya. Ito ay isang pananaliksik at maraming bahagi. Ito ay isang pananaliksik at mahabang sulatin. Ngunit nangangailangan ito ng matibay na pagkakaugnay ng bawat ideya sapagkat iisa lamang ang pamagat na tinutukoy ng mga suliranin at layunin ng pag-aaral na nilalayo natin na matugunan at bigyang linaw. Kung ang mismong mga ideya sa loob ng pananaliksik ay sumasabog at naghihiwa-hiwalay, hindi na agad natin makakamit ang layunin na makapagbigay linaw at makapagbigay kasagutan sa puwang o gap na ating nahanap. At yan po ang ating talakay kaugnay sa pag-uugnay ng ideya, kaugnay ng pagsulat ng pananaliksik. Nawa kayo ay may